At dahil nabitin nga kami sa buro noong pabasa at isa pa ay takam na nga kami sa pagkain nito, kaya naman napagpasyahan na nga namin na magluto at maggawa ng burong kanin at isda. Nagsaing na nga kami dyan ng 2 puno sa rice cooker at nilagay na nga namin ito sa timba. Bali 5 araw nga pala naming buburuhin yung kanin mga mare, at nung makatatlong araw na nga ay bumili na nga rin kami ng isda na ilalagay dito sa kanin. Sumalok nga kami dyan ni Buyo, kaso nga lang ay wala talaga kaming nahuli, kaya naman bumili na nga lang kami sa naglalako. Pagkatapos naman naming malinisan ang isda ay binabad nga muna namin ito maghapon sa maraming asin. At kung matagal ko na nga kayong followers ay alam nyo na nga na taon-taon talaga ay nagluluto kami ng burong kanin at isda dito sa aming nayon tuwing pabasa. Kinagabihan naman ay hinugasan nga muna namin itong mga isda bago ilagay sa aming burong kanin, nang sa ganon ay hindi nga sumobra ang alat nito. Pagkalagay ko nga ng isda ay hinalo-halo ko lamang ito hanggang sa lumubog at tuluyang mahalo sa burong kanin. Dito nga sa aming nayon ay tradisyon na talaga ang pagluluto ng burong kanin at isda tuwing pabasa. Kaya naman talaga namang gamay na nga namin ang paggagawa at pagluluto nito. After 5 days nga mga mare ay sa wakas iluluto na nga rin namin itong aming burong kanin at isda, at dito nga namin napagpasyahan na magluto sa palagi namin pinagpipiknitan. Nasira na nga itong tulay na palagi naming dinadaanan at nagkakatanggal na nga ang mga tali, kaya naman nagkakalaglag na nga ang ibang kawayan. Syempre sa takot ko nga mga mare ay gumapang na nga lang ako dahil baka ako'y malaglag pa. Diyos ko daay. Pagkarating ko nga roon mga mare ay nakahanda na pala ang lahat ng sangkap na aming gagamitin at nagayat na nga rin nila. Kaso nga lang itong toge nga na aming ilalagay dito sa aming buro ay ilang araw na nga nabili, kaya ganyan na nga ang itsura. Mahirap talaga kapag taga-isla at nakikisabay nga lang kami sa mga umaalis pagpapabili. Anyway, pwede pa rin naman daw yan, ay maigi sa walaan eh. Nilagyan ko na nga rin ng mainit na tubig itong aming niyog at saka ako piniga. 5 niyog nga ang pinagata namin dyan mga mare, dahil mas maraming niyog nga ay mas masarap. Noong nakahanda na nga ang lahat ng sangkap mga mare ay sinimulan ko na nga rin ang pagluluto. Napakadali lang din magluto nito mga mare, at kahit nakapikit ka nga ay kayang-kaya mo ito lutuin. Naggisa nga lang ako dyan ng bawang at sibuyas, at pagkatapos ay ibinuhos ko na nga rin ang aming burong kanin at isda. Igigisa at pakukuluin mo nga lang ito ng mabuti mga mare, at pagkatapos ay pwede mo na nga ilagay ang mga sangkap. Kasama ko nga pala dito ang aking mga kaibigan, at sila nga ang nakaisip na magluto nga kami nito. Ay para mga maglilihi yan eh. Noong makita ko nga na medyo kumulo-kulo na nga ito ay nilagay ko na nga rin ang pampakulay para mas magandang tingnan. Naglalagay talaga kami dito ng pangkulay para mas magandang tingnan at mas masarap kainin. Marami kasi ang nagsasabi na para nga daw itong suka ng aso or ng pusa, kaya nasanay na talaga kami sa paglalagay nito. Naglalagay nga rin kami dito ng siling haba or siling panigang para mas masarap. Marami nga rin na nagsasabi na hindi nga raw tama ang paggagawa or pagluluto namin ng burong kanin at isda, dahil para nga lang daw itong lugaw, sinigang or di kaya naman daw ay parang bilo-bilo. Nagdagdag nga lang ako dito ng tubig para mabawasan ang pagkalapot, at nailagay ko na nga rin ang lahat ng gata. Diyos ko mga mare, nung nailagay na nga ang lahat ng gata ay napakaganda na ngang tingnan at talaga namang nakakataka. Nailagay ko na nga rin ang mga pampalasa katulad na lamang ng asin, betchin at saka ng asukal. Kaunti nga lang ang niluto namin dahil para lang naman ito sa aming mga magkakaibigan, para may pang-ulam na nga kami sa hapunan, at talagang namiss namin ang buro. Kung sa Pampanga nga ang buro nila ay kapartner ng gulay, dito naman sa amin ang kapartner nga nito ay pritong isda. At kung minsan naman mga mare ay pinapapak lang namin ito o di kaya naman ay minemerienda. Diyos ko mga mare, hindi ko talaga ipagpapalit itong buro namin sa kahit anong buro dito sa Pilipinas. Ay iba-iba naman talaga tayo ng panlasa. Ayan. Naglalagay pa nga kami dito ng kangkong mga mare, kaso nga lang ay wala talaga kaming mabilhan, kaya naman hindi nga muna namin lalagyan ngayon. Nilagay ko na nga rin dyan ang mga toge mga mare, at pinisapisa na nga rin namin ang mga sili para naman may kaunting anghang. Madalas talaga kami naglulutuan dito mga mare, at kung minsan nga ay nagpipiknitan pat dito nga kami nagkakainan. Ito lang kasi yung banding namin dito mga mare, kung hindi mo nga kami makikitang naglulutuan ay nagkakainan naman, kaya naman nagtatabaan. Diyos ko daay. Pagkatapos gang maluto ng aming buro ay naglagay na nga kami sa mga plastic dahil iuuwi nga namin ito sa aming mga bahay. Kakain sana kami dito kaso nga lang wala pala kaming bahaw, kaya naman iuuwi na lang namin itong lahat. 13 nga kaming nakalista dito sa buro, kaya naman sinigurado talaga namin na ang lahat ay makakasali sa ayuda. Charis! Pwede nyo ang subukan ito para naman malaman nyo kung gaano kasarap itong aming burong kanin at isda dito sa isla. Diyos ko mga mare, baka nga pag natikman nyo ito ay pati pangalan nyo ay makakalimutan nyo. Eto nga't nagkakadayaan pa. Diyos ko daay. Ganun talaga! Hoy, tama na! Isa na! Gusto ko lumalaman! Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood, Dani.